Amen. And it's Resurrection Sunday. And we need to rejoice. Bakit tayo magre-rejoice? Rejoicing in the resurrection. Because He is risen. Hindi po siya natalo ng kamatayan, si Jesus. Amen ba ron? Amen. Nagpapasalamat tayo sapagkat ang Panginoon ay hindi nakulong sa kamatayan, kundi siya po ay nagwagi. There are several reasons bakit tayo nagre-rejoice. We rejoice in the resurrection because now death is not final. Ang death ho ngayon, hindi na ho yung final. No? Ang death ngayon ay just gateway na lamang. Eternity, di ba? We rejoice in resurrection. No? Ang muling pagkabuhay po ni Jesus ay nagbigay sa atin ng pag-asa na yung bagamat tayo po ay mamatay ngayon dito, ang lahat ng nampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Second, ang sabi niya sa 1 Corinthians 15 verse 21 and 22, for since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all who will be made alive. Lahat daw po na nanampalataya will be made alive. Kaya nga po tayo mga kapatid, bagaman tayo ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok o panghihina, napapalakas tayo sapagkat alam natin, ang buhay po natin hindi hanggang kamatayan lamang. Hindi hanggang 70 years old, hindi hanggang 80 years old, hindi hanggang 100 years old. Hindi na ho final ang death because Christ ay nag-resurrect. We rejoice in the resurrection. Bakit ho? Because now sin will not triumph. Nung pumasok po ang kasalanan, napakaganda ang kalalagayan ng ating mga magulang, nung ating unang magulang. Maganda yung kalalagayan ni Adam at Eva. Lahat ng pangangailangan nila ay naroon. Subalit, nung ang kasalanan ay pumasok po ang kamatayan, pumasok po ang karamdaman, pumasok po ang kasamaan, pumasok ang pagpatay, pumasok yung pag-iimbot, pumasok ang iba't ibang uri ng kasalanan. No? Pero dahil si Kristo ay nabuhay muli, we could proclaim na si Jesus ay nagbibigay din ng forgiveness. Ito po ang sabi sa Luke 22 verse 46 and 47. He told them, this is what is written, that Christ will suffer and rise from the dead on the third day. Pagkatapos niyan, ano raw ho? And repentance and forgiveness of sins will be preached in His name to all nations. Kaya nga sinasabi natin, no? If we confess our sin, pagka kinoconfess natin yung ating sin, He is faithful and just to forgive us. Bakit ho? Kasi ho, nanaig ang Panginoong Jesus. Dahil kung hindi po siya nabuhay muli, baliwala yung ating pananampalataya. Pero dahil siya lamang ang nabuhay muli, at dahil siya po ay hindi nakulong ng kamatayan, si Jesus ay may kapangyarihan magbigay ng kapatawaran. Wala na tayo sa saklaw ng kasalanan dahil sa ginawa ni Jesus, merong forgiveness of sin. Bakit to? Kung si Kristo ay hindi ho na-raise, sabi rito, and if Christ has not been raised, your faith is, ano raw? Bakit daw ho? Pagka ganon, tayo pa raw ay nasa kasalanan kung hindi si Kristo nabuhay muli. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Si Jesus ay nabuhay muli. Si Jesus ay nanaig mula sa kamatayan. Ang ibig sabihin yon, pag sinabi niyang pinatawad ka, bakit ho? Dahil selyado na tayo. Sinelyuhan ho ng Panginoon, ng dugo ng Panginoon. Yung kanya hong sacrifice ay final. Yung kanyang sacrifice ay eternal. No? May kapatawaran tayo ng kasalanan. Gaano man kalaki yung ating kasalanan, mas malaki ang pag-ibig ng Diyos. Mas malaki yung ginawa ni Jesus.
At kung tayo po'y manunumbalik sa Panginoon, tayo po'y may kapatawaran, tayo po'y may kalinisan mula sa kasalanan. Tayo po ay may pagwawagi mula sa anumang gawa ng kasamaan. No? Bakit pa tayo nagre-rejoice sa resurrection? We rejoice in the resurrection because now, new life is available. Kanina nakita natin yung mga testimony ron, di ba? Hindi pala gumagana. We rejoice in the resurrection because now new life is available. Yan. Next slide. Yan. We rejoice in the resurrection because new life is available. Ibig sabihin yon, maaring kilala ka ng kapitbahay mo na ganito ka. No? Isa kang manunuba. Alam niyo manunuba? Yung hindi marunong magbayad? Maaring ganun ang pagkakilala sa'yo. O maaring malubog ka sa anumang uri ng bisyo. Pero dahil nabuhay muli ang Panginoon, kayang baguhin ng Panginoon ang iyong buhay. Huwag mong sabihin na ikaw ay madedefine ng iyong experience. Hindi ka madedefine ng experience mo. Pag ikaw ay nakay Kristo, ikaw ay bago na. Di ba? Anong sabi ho ron sa Romans 6 verse 4? We were therefore buried with Him through baptism into death in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Diba? Yun po yung pagpapakita, di ba? Pagka tayo binabautismuhan, inilulubog ho tayo. Pagpapakita na kung saan, kung paano sa Jesus ay nailibing, inililibing tayo sa tubig. Pero hindi 3 days, baka ikaw kasi ay hindi nang baho pa. 3 seconds lang. Itinataas ka. Sa nabago ho. Pagpapakita na ang dating pagkatao natin na ilibing na at tayo ay inangat sa bagong pagkatao. Hindi ho tayo pwedeng akusahan ng dyablo sa dati nating ginawa. Hindi kayo po pwedeng singilin sa isang utang na binayaran na. May hindi ikaw ang nagbayad pero binayaran ng Diyos ang iyong utang. Kasi sabi ko ang utang dito ay kasalanan ha. Sa lending. Bakit lending pa kayo? At sabihin niyo, sabi ng pastor ko sa Tagaligas, wala na akong pagkakautang dahil binayaran ni Jesus. Hindi po yun mga kapatid. Ang pinag-usapan po natin ay kasalanan. No? Yung kasalanan mo natin lahat ng ginawa na dapat sana ipapunta tayong impyerno, subalit sa pagmamahal ng Panginoon. Gayon na lamang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus. Upang sino mang manampalataya sa kanya, hindi mapahamo kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tayo po na nanampalataya, tayo po na sumunod sa Panginoon, tayo po ay may buhay na bago na. No? Bago na tayo. Binago tayo ng Panginoon. Kaya katulad kanina yung mga nag-umakyat doon sa stage, nakita yung mga umakyat kanina sa stage, meron ang isa doon, sabi niya, Pastor, ano ba isusulat ko? Kasi parang wala naman eh. Pero habang sila nagkwentuhan sa bahay, naalala niya, ganun pala ako dati pala akong tigre, ngayon puting. At talaga naman, lahat po tayo ay binabago ng Panginoon. Lahat po tayo nakakaranas ng pagbabago. Maaaring hindi yung hindi tayo nakamatay, hindi tayo gumawa ng mga karumal-dumal na gano'n. Pero tayo yung pag-uugali natin, binabago ng Panginoon. Yung pangunawa natin, binabago ng Jesus. No? Nakakapagpatawad tayo. Kahit doon sa mga tao na pinagkatiwalaan natin at ng ibang bahay. Ay, napapatawad na. Himala lang yun, di ba? Himala ng Panginoon yun. Di ba? Medyo
Nag-encourage pa yung iba na, na itaas yung kanilang kamay. Pastor, natawag ko na ang asawa kong nanibang bahay. Pero totoo yun di ba? Totoo yun. Nakakapagpatawad ka hindi dahil sa kaya mo, kundi dahil binigyan ka ng biyaya ng Panginoon. Amen. At yun po yung, no? Because Christ has risen now. Meron tayong buhay. Now we rejoice in the resurrection because now new life is available. New beginning is available. Kung tayo po ay tatanggap sa Panginoon, anuman yung ating nakaraan, yun po ay babayaran niya at ikaw ay magkakaroon ngayon ng bagong buhay. Amen. Amen ba ron? Alam niyo po yung bisita sana natin sa next Sunday. Yung buong pamilya niyon ay wanted. No? Wanted yun dahil sa droga. Pero binago ng Panginoon ang kanilang buhay. At mismo siya na wanted ay pinarangalan ng kanilang mayor dahil sa ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. No? At last year lang, I think last 2 years lang, he was ordained as bishop kasi mula sa isa ay meron na silang 27 churches, meron sa Hong Kong 2, meron sa Palawan at sa iba pang area sa... Isipin mo, kaya ba ng Diyos na baguhin yung isang alamak na? Amen. Kayang baguhin. Hindi natin kaya ng Diyos. No? Kaya ng Diyos baguhin. Kaya huwag mong sabihin na final na yung ng ibang bahay. Kahit yung kayang baguhin ng Panginoon. Amen ba? Kahit yung kayang baguhin ng Panginoon. Ang problema nga lang kung tatanggapin pa. Ang problema nga lang kung pag bumalik ay tatanggapin. Oo. Sabihin niya, ayaw ko na sa'yo. Ikaw at ang Panginoon yun. Second, ano sabi rin sa 1 Corinthians 6, verse 9 to 11, do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Sabi rin sa verse 11, and that is what some of you were. Dati tayo po ay wicked. But now, we were washed. No? Wicked, but now we were washed. We were sanctified. We were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ganun ho tayo nilinis ng Panginoon. Ganun ho tayo pinabanal ng Panginoon. Hindi dahil sa ating mga performance, because of His grace alone. Of what Christ had done. No? Kahit yung wicked ho, kayang i-change ng Panginoon. Kaya masasabi natin, therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. The old has gone, the new has come. Kaya wag mo nating buhayin yung ating mga nakaraan. Sabihin nyo, dati, ganito ako. Kung nakita mo lamang ako dati, kung na-meet mo lang ako dati, mga ganun di ba? Nakaranas na kayo ng ganon? At minsan talaga tayo, kilala natin sarili natin. Minsan tayo pa nga magtataka kung noon to, nasunto ko na to, yung mga ganon pa. Pero dahil binago ka na ng Panginoon, maaari na sa isip mo, pero hindi mo na magawa. Bakit? Kasi may bagong nature ka na, mga kapatid. Tanungin mo nga yung katabi mo, nagbago ka na ba? We mature, di ba? Nagmamature tayo sa Panginoon. Amen ba ron? Nasave tayo. We were saved. Christ became the center ng ating buhay. And now we are going to maturity. Diba? Amen ba ron? Amen. Oo, kaya si Marta nagpamature. Hindi, last Sunday ko na kasi kaya... Na-adjust. Na-adjust. Akala ko last Sunday.
na, babawiin ko na. Di ba okay? Panghuli, we rejoice in the resurrection because now eternity is settled. We rejoice in the resurrection because now we have security of salvation. Now we are secured. Now eternity was started na kailan? Ngayon, nag-start na po yung eternity sa atin. At sabi ko ng salita ng Diyos, ni John, kayo ay may buhay na walang hanggan. Kailan? Ngayon. Kung mamatay man yung ating katawan, meron na tayong buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan ho, hindi ho natin malalaman pag namatay tayo. Kung ikaw ngayon, kapatid, wala ka pang kasiguruhan ng kaligtasan, kailangan mong tanggapin ng Panginoon. No? Ito ay diretsuhan na. Kasi impyerno pinag-usapan natin dito eh. Biro mo, pagdating mo sa impyerno, wala na hurong second chance. Wala hong purgatorio. Diba? Yung laro ng bata, langit, lupa, impyerno lang, walang purgatorio to. Lalo na sa Biblia, walang purgatorio to. Wala. It is appointed unto man once to die and after that, judgment. Kaya ngayon pa lang, dapat sigurado ka na, ikaw pa ay nasa Panginoon. No? Dahil nabuhay mo ni Jesus, settled na ang lahat ng manampalataya sa Kanya ay may kaligtasan. Amen ba ron? At paano tayo maliligtas kung tayo po ay mananalig lamang sa Panginoon Jesus? Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. At kung tayo po ay nakakinig ng salita ng Diyos, nag-respond tayo, sabi sa John 5:24, lahat ng nakarinig sa Kanya at nanampalataya sa Kanya ay nag-cross over from death to life. No, dati ikaw ay nasa kamatayan, dati ikaw ay nakatakdang iprito, ihawin sa impyerno, pero dahil ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ikaw ngayon ay nasa papuntang kalangitan. Nakuha ninyo? At lahat po yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Lahat po yun dahil sa grace ng Lord, hindi sa ating performance. Yun yung dahilan bakit tayo nangais na maipahayag ang mabuting balita. Bakit ang dami pa rin hong bulag? No? Hindi ho. Kasi ito habang narito ang Pilipino sa Taiwan. No? It's an opportunity to reach to them because people who are in transition are always in tension. And people who are in tension and in transition are open to the gospel. Kaya nga mas nagiging open ang mga migrant workers sa gospel. Because people who are in tension and in transitions ay mas open. Pero pag yan ay settled, secure, ang hirap i-share ang gospel. Lalo na maganda ang buhay, mayaman, lahat, no? Parang walang problema. Minsan ang hirap na i-share yung gospel. Pero pag naumpisa na yung tension, di ba? Nagkakaroon na ng opening. Nabubuka na yung puso. We rejoice in the resurrection because now eternity is settled. Anong sabi ko sa 1 Corinthians 15 verse 42 to 57? Sabi 42 and 57, so will it be with the resurrection of the dead, the body that is sown is perishable, it is raised imperishable. But thanks be to God, He give us the victory through our Lord Jesus Christ. Yung victory ho, settled na, hindi na ho yung paglalabanan. Napanalunan na ni Jesus. Sinabi ni Jesus doon sa cross ng Kalbaryo, it is finished. At nung siya ho ay nabuhay muli, ito po ay tapak na, selyado na. At anong gagawin niya? Siya po ay aalis, pupunta doon sa kalangitan at maghahanda ng lugar para sa atin. Siya ngayon ay nananalangin para sa atin. Siya ngayon ay
patuloy hong kumikilos para sa atin at ipinagkaloob po sa atin ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nag-guide sa atin. Ang guide ho natin ay yung banal na Espiritu at ang banal na Espiritu ho ay patuloy hong kumikilos kasama ng salita ng Diyos para tayo matuwid. No? Kaya nga po, whether we like it or not, minsan magtataka ka bakit yung mga dati mong ginagawa, hindi ko na magawa ngayon. No? Bakit gano'n? Kasi nga meron ng banal na Espiritu na nag-guide sa atin. No? May tatak tayo ng banal na Espiritu. Diba? Yung gusto mong pagalitan, di mo mapagalitan. Diba? Yung gusto mong sabunutan, di mo na mapagalitan. Bakit binawag ka na ng Panginoon? Yung iba nga nagsisisi, sana hindi mo na ako na-born again eh. Para nasuntok kita. Bakit tapos na yun? Amen pa ron? No? Magsaya na tayo dahil tayo po ay binago ng Panginoon. Ngayon, dahil si Jesus ay nabuhay muli, ito po yung challenge sa atin. Jesus Christ has risen. Let us serve and live for His glory. Yeah? We rejoice in the resurrection because now we know death is not the end. Tingnan niyo po, sabi ni Paul, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. And He died for all that those who live should no longer live for themselves but for Him who died for them and was raised again. Ang pag-ibig ni Kristo ang naghahal sa amin sapagkat natitiyak naming may isang namatay para sa lahat. Kung kaya't ang lahat ay may bibilang ng patay. Verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So mga kapatid, maglingkod po tayo sa Panginoon. No? Maglingkod po tayo hanggang may lakas pa ho tayo, hanggang may tinig pa tayong maiaalay, hanggang may sayaw pa tayong magsasayaw. Hanggang meron pa tayong pagkain may luluto. Maglingkod po tayo sa Panginoon. Ano ba ang kaparaanan na tayo po ay ginagamit ng Panginoon? Hanggang may instrumento pang nasa may tono. Kung wala sa tono, kailangan natin ng taga-tono. Pero hanggang meron tayong oportunidad na maglingkod sa Panginoon, maglingkod tayo. Huwag mo sabihin, matigas ang iyong katawan. Lalambutin niya, kaya sa'yo. Let us live for His glory. Amen? Let us serve for His glory. Amen? And let us even love for His glory. Amen. Tayo po'y panandalian tumayo at tayo po ay manalangin.